Hi, everyone. I am David from CSR Insights. Thank you for joining us in having conversations about good matters that improve people's lives. Our guest for today is the Education Technical Program Manager and Brigada Pagbasa Director of World Vision in the Philippines, Jomel P. Gitonzo. Bro, welcome to the program. Maraming salamat, David. Thank you for having me here. No, nakaka-miss itong gatong kwento natin about leadership, about anything about CSR. Thank you bro kasi ikaw ang isa sa mga pioneer guests dito sa CSR Insights eh. And yun nga, we're so glad na later on, you'll have your own show here about Wow. leadership. Tanong ko lang ano bang kinabibisihan mo ngayon sa World Vision and in your personal advocacy? Before I proceed, David, I would like to congratulate you also. No? Kumbaga naalala ko nung nagsimula pa lang tayo sa CSR Insights. No? And ngayon, no, pag nakikita ko yung mga interviews mo, sobrang nakaka-proud. No? Nakaka-proud as a Thank friend at you. the same time, as a colleague, no? yung naabot ng CSR Insights. So, pagdating naman doon sa leadership, ano, sa akin ngayon medyo sobrang busy because Mhm. Brigada Pagbasa has leveled up, no? Mhm. Level up in the context of parang ngayon hindi na lang siya within the DepEd system tumatakbo. And ngayon kasi dahil with the formation of the Brigada Pagbasa Partners Network, Aha. uh, at kasama na rin natin dito yung Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. So ibig Mhm. sabihin si Brigada Pagbasa ngayon ay nag-level up into a volunteer program for literacy. So yun pa yung inaayos namin ng PNB-SCA na nakaka-excite, and together with the other members of the Brigada Pagbasa Partners Network. So may DepEd, may PNB-SCA, tapos may mga NGOs din tayong kasama doon to really drive the advocacy forward, kasi the goal is to form a grand alliance in Mhm. addressing educational issues in the country. Oo, bro, anong tingin mo doon ano? Kasi 'di ba nung binubuo mo yung Brigada Pagbasa dati, naisip natin na maraming iba't ibang mga advocacies pero wala silang umbrella program. Ba't ngayon palagay mo tuloy-tuloy ano? Or mas umigting pa ba yung mga kagustuhan ng private sector, government, and the CSO sa yun nga, pag-support ng education ng mga bata? Yeah. Kasi ang nangyari sa Brigada Pagbasa, although nung pinilot natin siya, alam naman natin naging part siya ng Brigada Eskwela. So Mhm. school setting yung naging natin, initial approach. Pero dahil yung mga partners ngayon, nakita na nila yung advantage of being part of the Brigada Pagbasa initiative, may drive na ngayon to really synergize partners efforts. Sa Pilipinas, David, alam naman natin napakadaming NGOs, organizations na working towards help eradicating illiteracy in the country. Pero yung impact natin parang nakakabitin. So Mhm. ang goal ng Brigada po is to synergize. Kung pagsama-sama natin efforts natin at makita sa kung saan ka magaling, doon ka mag-focus. Mhm. Tapos ang ginawa natin dito, gumawa tayo ng manual that will provide guidance to all members of the Brigada Pagbasa Partners Network, na kung ang strength mo kunyari ay teachers training, so doon ka mag-focus, yun na i-commit mo. And then towards the end of the year, i-assess natin lahat yon. Ilan yung mga partners ang nag-target doon. And then Aha. ganoon din sa mga partners na ang strength naman, volunteer mobilization. No? May iba naman, walang time at wala ding manpower to do that, pero they have the resources. So nag-donate sila ng mga learning materials. So yun yung i-account natin. And ang goal nito, David, ay at the end of the school year, we will gather again these partners Mhm. for reckoning ba yung tawag, no? For consolidation of achievements, and i-present sa DepEd. This is what the private sector has done to Mhm. contribute in supporting DepEd's advocacy in ensuring that no learner will be left behind. So Mhm. yun yung value ng David, na sa Brigada Pagbasa, hindi factor kung maliit or malaki kang organization. Ang Okay. goal nito is mabilang yung accomplishment mo at maipakita sa lahat na ito yung strength mo at ganto ka nakatulong sa pagpapabasa sa mga bata. Mhm. I-reiterate lang natin bro 'no, for those watching. So kahit individual ka or organization, old or new, pwede Hmm. kang mag-support. Hindi lang cash ang kailangan, even Yeah. volunteerism pwede. Yes, ang framework naman natin diyan, David, tatlong T, no? Time, Okay. no? Talent and treasure. So kung Mm. marami kang time, you can actually volunteer as literacy facilitator, tutor, storyteller, no? Kapag Mm. may talent ka naman na mag-train ng mga teachers, marami tayong mga ganyan, no? Mga
education experts natin, yung mga retired teachers, na para masiguro na yung mga tutors natin ay may quality service na ibibigay sa mga bata during tutorial, pwede kang mag-train ng mga facilitators. Ngayon Mhm. naman, kung wala kang time, tingin mo hindi ka rin talented to do that, o pwede ka naman mag-donate, no, ng mga Mhm. materials, pwede kang mag-adapt ng ano, ng reading camp sessions pagdating sa Okey. meals, pagdating sa Mm. materials. So, lahat pwede mong ano, pwede mong explore para makatulong. Kasi nga ang paniniwala natin dito, David, 'no, siguro i-reiterate ko lang, do sa hugot natin sa Brigada Pagbasa. Sinasabi natin lagi, it takes a village to educate a child. Uh-huh. Pero kapag tinatanong natin, ano ba talagang role ng community pagdating sa pagbabasa sa mga bata? Kasi normally, 'di ba, Mhm. 'pag pinag-usapan reading literacy, ang una mo agad nakikita, DepEd. Una mo agad nakikita, professional teachers. Yeah. Well, I strongly agree as a teacher that our teachers are in the center of the educational system. Mhm. Yun talaga yun. Pero naniniwala ako, 'no, in the as we quote, 'no, yung "It takes a village to educate a child." May mga role din yung members ng communities, especially the parents. So Mhm. ang framework ng Brigada Pagbasa, kung ang Red Cross, 'di ba sabi nga sa Red Cross, 'di mo kailangan maging doktor para mag-administer ng first aid. Oo nga 'no. Pero kailangan mo ng Mm. proper training, siyempre, 'di ba? Mhm. Bago ka gumawa ng anything. So, Yeah. gano'n din sa Brigada Pagbasa. It's like Red Cross for literacy naman, na hindi mo Hmm, kailangan okey. hindi mo kailangan maging PhD degree holder, maging professional teacher, pero with proper training, malalaman mo kung ano yung mga parameters, ano yung mga practices na puwede Mhm. mong i-adapt in order to contribute in teaching a child in your community how to read. Okay. So, bukod sa VSCA, meron ka pa bang mga private sector or mga NGOs na partner? Baka gusto mo i-mention sila at Yeah. saka siguro yung contribution nila? Yes, yes, oo. Ang ginawa natin ngayon, David, 'no, gumawa muna tayo ng technical working group kasi yun yung magiging Okay. kumbaga steering committee natin. Kasama natin Mm. diyan si Philippine Business for Social Progress. Hmm. Kasama din natin dito ang TELUS International Philippines. Okay. Kasama din natin dito ang, We Solve Foundation. Mhm. Kasama din natin diyan. Of course, nabanggit na nga kanina yung Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Then kasama din natin dito si Angat Buhay at kasama din natin dito ang Philippine Business for Education, PBED. So ito yung mga organizations na nagpapasalamat ako na nag-commit, 'no, to help us drive this advocacy forward. To really ano, parang kumbaga to promote the whole nation approach in eradicating poverty illiteracy in the country. Maganda nito, David, kasi siguro baka tanungin mo ako, 'no, bakit sila? No, Oo. ayan. Yung magandang tanong do'n. Ito kasi mga organizations na 'to, may mga convening ano sila, capacity. Like for example, Okay. with PBSP, maraming organizations na Oh, nagwo-work okay. with them, mga corporate partners, 'no, and other NGOs din. Same din Mm. with PPED, 'no, Mhm. gano'n din. Ang TELUS International naman, napaka-strong nila pagdating sa CSR, 'no. Yeah. 'Pag tinignan mo yung profile nila pagdating sa volunteer mobilization, napaka-strong nila diyan. Yung Mm. WeSolve Foundation naman, ang kanilang strength ay driving ano, innovation pagdating dun sa mga paggawa ng platform, paggawa ng mga manuals, 'no, mga Mm. tools, 'no, mga anyways that has something to do with technology, sila yung may expertise nun. Mm. And then si Angat Buhay din, gano'n din, 'no, para kumbaga may mga ano rin sila, may mga volunteer groups din sila that will help us, 'no, drive the advocacy forward, especially at the community level. At yun Mhm. nga, kasama din ako, i-mention na rin si David, 'yan, si David Riaferio, Ay, ako isa rin yun, sa ah. ating mga member ng PWG na pagdating naman sa PR, kasi siyempre Mm. maganda na may ginagawa ka, sa field, Mm. 'no, may ginagawa ka with partners, pero siyempre napakalaki ng Pilipinas, napakadami pang members or napakarami pang Pilipino ang puwede nating ma-engage. So, maganda rin na meron kang support system from the PR industry, 'no, Mhm. na tutulong sa'yo kagaya nung ginagawa natin, 'no, na, para malaman ano ba yung ginagawa ng mga private partners at paano ba makakatulong yung iba nating partners para suportahan yung Brigada Pagbasa. Mhm. Very good ano. So, napaka-importante na meron kang skills, in convening these people. At the same time, meron kang heart. Kasi, commitment ang hinahanap dito, eh. Kasi puwede madaling mag-umpisa pero kung tatapusin Ah, mo, tuloy-tuloy yes, mo, yes. hindi basta-basta 'yan. It talks a lot about, leadership. Mm. Ah, kilala ka as a leader. Bigyan mo naman kami ng mga ginagamit mo na virtues or listahan mo ng mga character na dapat meron ng isang, leader na tulad mo to convene such a big group for advocacy. Ako, David, ano, to be honest, I'm really humbled, 'no, na pumayag itong mga nabanggit kong organizations
to be Mhm. part of the Brigada Pagbasa Partners Network. Alam natin hindi ito basta-basta mga organizations, no? Yeah. Kailangan talaga maintindihan nila, makita nila talaga yung advocacy bago talaga sila mag-commit. Ako Mhm. I'm a big fan, David, of transformational leadership, Okay. no? By that naniniwala ako na yung leadership mo dapat hindi lang niya nababago yung target o yung Mhm. project, pero may transformation din nagaganap doon sa mga tao sa paligid mo, sa mga partners na nakakatrabaho mo, sa mga taong pinagsisilbihan mo, at siyempre sa sarili mo. Hmm. So, for me, transformational leadership takes time. Yun yung aking mantra Ta dito. tatanungin ko sana, gaano Time. ba katagal bago makita yung mga fruits niyang labor na yan, eh? Anyway, so yun. Lagyan natin ng metrics, no? Yung time. Pag sabi natin time, TIME yun. It's an acrostic of the principles I live by. Yung Sige nga. T, of course, yung transformation. Number one, Uh-huh. sa sarili mo muna. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Mhm. Ikaw muna sa sarili mo dapat magkaroon ng transformation in order for you to influence other people, in order for you to inspire other people. Mhm. No? Which will lead me to my next point. No? Pag na-transform ka, napakadali mo na mag-inspire, no, ng mga tao sa paligid mo. Kasi you can always parang scare the people, no, na nagtatrabaho kasama mo na o pag di ma-deliver to, may consequence. Pero mas Mhm. nagiging productive, mas nagiging safe yung workplace if people who are working with you are inspired. So Okay. walang ibang way to do that is kung yung change magsimula sa iyo. So you need to be Mhm. transformed muna as a leader. And Yeah. then yung M is motivation. Although sabi Mhm. nga natin motivation doesn't last. But for me, I see motivation as taking a bath na parang you need to do it regularly, Okay. 'di ba? Kumbaga parang one time motivation won't actually give you a big time success, but doing it regularly, 'di ba? Mm. Parang motivation may dalawang klase 'yan, no? Intrinsic, ikaw muna, motivate mo yung sarili mo na kahit pagising mo sa umaga, kahit medyo bad trip ka, bad mood, tinatamad ka, you need to get up kasi alam mo may advocacy kang kailangang trabahuhin, kailangang gawin. Pangalawa, Mm. extrinsic, 'di ba? May mga motivation din na galing sa iba, galing sa mga Mhm. nakakatrabaho mo, no? Ako, yun lagi sinasabi ko lagi 'pag nagsasalita ako lalo na kapag kasama yung mga kasamahan sa trabaho, I always give the credit to them. Kasi sila naman talaga yung tumrabaho nito. Ako'y taga-package, taga-kuwento lang ng mga accomplishments. At Mhm. napakasarap kasi yung gano'ng ginagawa mo nakaka-motivate din sa kanila at Mm. nagfu-fuel up to sa kanilang inspiration. And Yeah. then, yung letter E, of course, no, ito yung medyo mahirap i-sustain yung energy. Yes, oo nga. Energy and enthusiasm, no? Pag sabi yung enthusiasm kasi, you have the energy pero yung enthusiasm kasi yung tipong yung sigla, yung Mm. talagang drive to push Yeah. forward. Ang Brigada Pagbasa, David, alam mo yan, no? Naging kasama kita mula una nito. Hindi gano'n kadaling i-drive ito, no? Mm. Kumpisa pa lang si DepEd, napaka-challenging na, no? Kasi siyempre policy yung iyong i-influence, no, para Correct. maging part siya ng DepEd initiative. Pangalawa Mhm. yung mga partners, no, yung what's in it for us, no. At to be Mm. honest, it's not a walk in the park. No, kumbaga may mga challenges, no, may mga setbacks, may mga delays Mm. kasi tingin mo, ni-launch natin siya 2019 Yeah. pero yung inception Nag-pandemic nito pa. started, nag-pandemic. Pero I'm happy kasi nagtutuloy hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya at of course, nagpapasalamat ako sa World Vision dahil kung wala din ang World Vision, hindi rin magpapatuloy itong ating advocacy dahil sila naman talaga yung tumulong sa atin at kumbaga through them, dahil sa mga area program, kaya tayo nakapag-build ng evidence at reputation para maging Mm. isa sa mga champion pagdating sa literacy development sa ating bansa. People will think, watching this interview, "Ang galing-galing naman ni Jet, hindi ko kayang gawin 'yan." Siguro bigyan mo nga sila ng background, saan ka ba nag-umpisa? Paano na-develop yung ganitong 'di ba? Kasi yung energy mo tuloy-tuloy, every time I talk to you, interview you, mag-meet tayo somewhere, the same level of energy, parang hindi ko nakikita na down ka. Pero yung mga moments na ano, napapaisip ka, "Oh, ang layo ng naabot natin, ah." So paano ka nag-umpisa? 'Di ba, how does one develop that kind of yun nga, leadership, style. David, medyo cheesy pero ako naniniwala ako na kasi, yung yung service mo, yung quality ng Mhm. work mo is a form of worship to the Lord. Parang Ah, ako naniniwala ako kasi na if you love the Lord, hindi lang ito nagma-manifest sa pagsisimba mo, pagbabasa mo ng Bible, pero dapat nagma-manifest dito dun sa quality ng trabaho natin. mhm. And yun nga ako, I put God's love into action, no, as I work with our Good. partners, as I deliver results, no. Nakikita nila yung work ethics, no, na
Kaya din ako naniniwala ako kaya din na-inspire natin, na-convince natin yung mga members ng Brigada Pagbasa Partners to join the team because they saw the output, they saw the advocacy, they saw the intention no, Yeah. na talagang pure at walang halong politika, walang halong pananamantala. Nakita nila na para lang ito sa mga bata, para para itaguyod ang futuro sa pagbasa. So, ako David ganon. Kaya sabi ko nga hindi madali no, pero pagising mo, yun yung doon ka magisimula ulit. Ano ba yung pinapagawa ni Lord sa akin today? No? At hindi mo naman minsan kailangan ng no, parang ano ba to, ng mystical na pagpapakita ni Lord para malaman yon. By simply Yeah. doing your job, doing your best, giving everything to the task ahead, I think yun yung parang worship, one of the form of worship na pwede mong ipakita. Pag leader daw, dapat rara. May laging energy, may power. Yeah. But how do you rest? Di ba? Or when do you rest? Kailan mo masasabi, oops, teka, pahinga muna tayo. One step backward muna tayo. Two steps forward Ah, later on. David, may natutunan akong term ngayon bago. No? Di ba we always say work-life balance. Pero Yeah. parang over time, parang to be honest, no, guilty as charged. Ang hirap niyang gawin, di ba? Ang hirap niyang gawin. Pero may na-discover akong bagong term, yung work-life contrast daw. Work-life contrast. So, yan. Yes, Sige nga, work-life. maganda yan. Pag sa trabaho ka, focus ka. Work while you work. And then, simple lang yan Ibig sabihin ng work while you work, play while you play. So, kapag after ng trabaho mo, kailangan mo, you need to be with your family, huwag mo isipin yung work. So, talagang 180 degrees ka dapat na nakatalikod. Wag 360 kasi babalik ka rin sa origin, no? Starting point. So, 180 degrees. So, ako ginagawa ko, pag weekend, I spend time with family. I make it a point na when I get home, may quota lang ako ng pagsagot ng email. Okay. Hanggat maaari pagdating ko ng bahay, stop na, hindi na ako nagbubukas ng laptop, even cellphone, hanggat kaya kasi minsan kahit sa Messenger may mga lumalabas na mga work-related messages pa rin. Yes. So, ganon. So, I work while I work, I'll play while I play. So, pag weekend, I go to the province, sa La Union, breather muna, tapos balik ulit, parang ganon. So, ano lang, at the same time, of course, yung ating prayer time, hindi nawawala yun dahil yun yung ating source of strength, yung ating devotion sa Panginoon. 3 years, 5 years, mabilis lang yon. Anong pwede naming asahan sa Brigada Pagbasa at sa mga iba mong advocacies? Kasi you also teach, tama ba? Yes. So, every Saturday yung pala, no? Nagtuturo din ako sa De La Salle University as a part-time faculty. So, kasama din yon. At actually, nakalimutan kong banggitin, tayo rin ang convener, no? Ng Philippine Play Coalition. Oh, yeah. Yun naman, ang goal naman dito, masiguro lahat ng batang Pilipino ay nai-enjoy yung kanilang karapatang maglaro. Kasi kumbaga magkapatid David ang Brigada Pagbasa at Philippine Play Coalition. Kasi ako I always believe no, na play and learning are like the two wings of the butterfly. They cannot exist without the other. Natutunan ko yun sa isang quote na isang play advocate din. Na parang no, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Kasi para matuto yung mga bata magbasa, kailangan nilang ma-enjoy. Na ang heart naman ng Brigada Pagbasa ay to promote culture of reading. No? To promote teka. genuine. Yeah. Yes, bro. Isingit ko lang bago mo yung sabihin yung future ng mga ginagawa natin. About play, puro online na ngayon Okay lang ba yun? Ano bang opinion mo doon? O dapat ba, paano binabalanse yung physical and online play? Ako, naniniwala ko, David, it takes, sabi nga, may bagong kasabi nga, it takes a village and technology to educate our children, to educate the child. No? So ako, naniniwala ko dito, when used properly, malaking tulong ang technology. Pero wag siyang maging substitute dun sa physical play. Okay. Kasi marami ng pag-aaral, maraming research no na nagsasabi na yung active play talaga helps no in promoting mental resilience. Okay. Kumbaga ngayon talk of the town na mental health no. Pag binalikan mo 'yon, may mga studies na yung mga batang na-enjoy nila yung kanilang paglalaro, active play nung bata. Pag lumaki sila yung mga resilient kasi alam natin play promotes critical thinking, active play promotes social skills. Active play promotes problem-solving skills. So, yon. Kapag tinanggal mo yung mga yon, medyo mahihirapan yung batang lumaki na resilient. So, tayo talaga advocate tayo nun. Of course, yung technology makakatulong yan. Pero ang sinasabi ko lagi, huwag siya maging substitute. So, kung papanoorin mo yung anak mo ng mga YouTube, mga video, mga educational video materials, dapat nandoon yung mga magulang to facilitate, to process yung information. Huwag siyang kumbaga para iwan mo na yung mga bata tapos bahala ka na dyan. Correct. Maganda sa gadget, di ba?
Kasi nakakatulong din yung yung mga online game sa pag-develop ng strategy, di ba, sa Mm. critical thinking. Pero may limitation yon. Kailangan nandun pa rin yung social skills. At the same time, siyempre, yung interaction mo sa kapwa-tao in person. Looking forward to the success of Brigada Pagbasa programs. Ano bang mga pwede naming asahan in the next few years? Ayun. No, siguro invite ko na yung lahat, no, sa November 22 magkakaroon tayo ng Brigada Pagbasa Forum. At the same time, doon na natin ilo-launch yung Brigada Pagbasa Bayani Award. This is to Oh, meron tayo inspire nun. every Filipino to do their part in nation building by simply helping children how to read. Parang Mhm. hindi mo kailangan gumawa ng malaking bagay. Kasi ako, David, naniniwala ako, lagi ko sinasabi, paulit-ulit, ang mga batang marunong bumasa ay malaya. Para sa iba, yun, ang mga batang nakita nila nakabasa, statistics, okay, scorecard. Pero ako kasi, David, Mhm. naniniwala ako yung mga batang hindi marunong bumasa, para sila nakakulong. Yeah. Para sila nakakulong sa isang kulungang walang rehas. At ako, tuwing nakakita ko ng mga batang nakakabasa, nakakita ko ng isang batang pinapalaya. At ako, yun yung aking pangarap, yung aking panalangin na sana lahat ng mamamayang Pilipino ay maging part ng Brigada Pagbasa. Hindi niyo kailangan pumunta sa amin or mag-register. Sa inyong mga sariling tahanan, sa inyong mga sariling pamayanan, sana lahat merong advocate ng Brigada Pagbasa para maitaguyod natin yung kultura sa pagbasa at matulungan yung mga bata na maging produktibo at responsableng mamamayan. So, yun yung gagawin natin, no? Little by little, no, brick by brick. Ako siguro idadagdag ko din, no? Doon Sure. sa E ng energy, 'di ba? TIME 'yon. Yung E actually, hindi ako masyadong revolutionary leader. Ako ay isang evolutionary leader. Naniniwala ako na yung change Okay. can happen, no? Kung hindi mo siya ma-drive ng isang bagsakan, you can do it little by little, no? Parang small things in such a way that it will become evolutionary na hindi mo alam may behavior change. So ako yun din ang ginagawa ko sa Brigada Pagbasa. One learner at a time, one volunteer at a time, and eventually alam ko itong bayan natin may pag-asang lumago, may pag-asang magbago at lalo na yung mga kabataan natin. Galing, no? Okay, for your final message, pakihalo na rin, ano, saan ka namin pwede i-follow, even your organization, advocacies, paano kami pwedeng sumali? Ayan. Ako po, again, no, nabanggit ni David, ako po ay Education Technical Program Manager at Brigada Pagbasa Program Director ng World Vision. So pwede niyo po akong email sa Jomel, that's GEOMEL_Hetonzo@wvi.org. And pwede niyo i-check yung aming website, yung aming www.worldvision.org.ph para po doon kami din magpo-post ng mga updates for Brigada Pagbasa. At sa Facebook ko din, yun din naman yung aking name doon. Pag may tanong kayo, mag-send kayo ng message doon. And doon ko na rin siguro, David, nakakalungkot yung Brigada Pagbasa Facebook page natin na-hack. Oo nga. No? So, gagawa tayo uli ng panibagong ng website na, no, I'll Good. let everyone know kung saan kayo pwedeng pumunta pagdating doon sa bagong ating website. Kasi doon natin ipopost yung mga updates, even the materials you can access, free materials you can access para magsagawa ng mga reading camps sa inyong mga communities. So, yun, Jamel, maraming salamat sa pagkataong ito, David. thank you, Jet. Jamel Jetonzo of World Vision in the Philippines, thank you. And thank you for watching CSR Insights. God bless you.